Magandang umaga po sa inyo. Alas 5 po ng umaga ngayon, hindi rin po ako makatulog. Alas 2 na ng umaga, hindi pa rin ako makatulog kung bakit ini-insist ko pa rin na why I should choose these two leaders. Sa panahon kasi natin ngayon, ang bansa natin parang China na rin. Parang under military na tayo. Imagine may isang taon tayong nakakulong sa bahay natin. Sumusunod lang tayo kung anong ginagawa ng China, gaya ng ginagawa ng gobyerno natin dito. Do this, do that. Kung kayo magtrabaho, diyan lang kayo sa bahay. Kung kayong kakain. Parang ganun ang nangyayari. Sa 7 presidenteng nagdaan sa buhay ko, lahat yata nakamaskara. Makikita mo maganda sa appearance, mga edukado, may mga pinag-aralan. Pero beneath that appearance, makikita mo naman kung umuunlad yung bansa, di ba? Nakikita mo yung nawawala ang kahirapan ng mga kapwa natin Pilipino. Sa sitwasyon natin ngayon, parang communist country na rin tayo dahil under military na tayo ngayon. Parang under military tayo dahil hindi tayo makagalaw doon sa gusto nating gawin Laging may checkpoint, merong ganon, merong ganyan, hindi dapat gawin, hindi dapat ganito, ganon. Ang dami Hindi ba kayo naiirita sa ganong sitwasyon? Kaya ngayon, minamadali ko na rin itong para maka 1,000 subscribers ako. Kailangan ko pang at least mga 145 subscribers para makapag-live stream ako at matanong yung taong bayan. Whether yung mga haters or bashers, gusto ko rin silang makausap kung bakit ayaw nila itong dalawang leader na ito. Si Senator Manny Pacquiao at Isko Moreno Dumagoso. Huwag natin sabihin na hinahanap natin yung experience. Hindi naman experience ang kailangan natin Actually, mula pagkabata may experience na yung dalawang yan sa kahirapan. Kaya sila ang pinili ko dahil sa 22 milyong mahirap na Pilipinong pamilya. Dahil itong dalawang to may karakter ng mahirap dahil galing sila sa mahirap. Kaya sila ang pinupush ko Gusto ko rin silang makausap para malaman kung ano ang plano nila dito sa 22 milyong mahirap na Pilipino. Ilan lang ang nagpapatakbo sa gobyerno natin. 15% lang siguro, puro mayayaman pa yung mga yun. Yung mga nasa partido o nakapaligid sa gobyerno yun lang kumikita at yun lang yung mayaman. Yun lang nagiging bilyonaryo. Sa ngayon, tingnan mo ngayon, tingnan mo mga kabinete ngayon, bilyonaryo na lahat. Pag sinabi mong build, billion na rin ang hindi mo alam kung saan napupunta, di ba? Kaya nga yung COA nag-o-audit yung mga yan saan napupunta yung pera, di ba? Huwag natin sabihin na maraming nagawa maski nagawa na lahat sa Pilipinas kanino ba nanggaling yung mga pera niyan? Samantalang itong dalawang leader na ito nagpursige sa sarili nila. Manny Pacquiao, hindi pa congressman yan, hindi pa senador yan tumutulong na sa mahihirap. Dahil may ugaling mahirap yan at galing sa mahihirap talaga. Ganon din si Isko Moreno. Sinabi niyo, basurero yan. Tignan niyo siya ngayon, napagbawi niya yung Manila. Bakit ayaw niyo sa dalawang ito na pwedeng makatulong sa atin at baguhin ng Pilipinas? Ang inaasam ko lang na makita sa kanila na mabago yung buhay ng 22 milyong mahirap na Pilipino. Kasi ang pandemic na ito hindi para sa mahirap para sa mayayaman lamang. Kaya nilang hindi magtrabaho kahit ilang taon dahil mayaman sila. Paano yung mahirap? Nasisikilin mo yung galaw nila, yung hanap buhay nila. Kagaya ko. Isang taon mahigit ako hindi nakakapag-drive dahil nga bawal magmaneho. Ilan lang ngayon. On and off yung lockdown, hindi kami kumikita sa pagmamaneho. Anong mangyayari sa buhay namin?
Puro utang na lang. Oh, baka makulong kami dahil sa utang, kakautang dahil hindi kami makagalaw eh, hindi kami kumikita, paano kami niyan? Kaya dapat baguhin na talaga itong ano na ito, itong pamumuno na ito na dapat baguhin na para mawala na yung pandemic na yan o mawala na yung IATF na yan na silang sumisika sa karapatan ng mga tao, mga Pilipino. At iilan lang talagang kumakampi dito dahil sila mayayaman yan eh. Sa palagay ko kaya yung mga ano diyan, yung mga bosses, yung mga haters ng dalawang ito, natatakot na sila eh. Alam nila, yung 22 milyong mahirap na Pilipino, aayon dito sa dalawang mahirap na leader na ito. Kaya tinutulungan kong i-market ito, ibenta sa inyo itong dalawang leader na ito. Kaya yun ang inaasam ko palagi na sana tumaas yung, kailangan ko lang ng 145 subscribers pa para eligibility ako mag-live stream palagi. Hindi ako makapag-live stream dahil nasa 855 pa lang yung subscribers ko eh. Baguhan lang kasi ako. Kaya lang, 2 taon ko na pinaplano itong ganitong sitwasyon. Kaya nga meron akong logo ng Abanico saka yung School and Clean in the Philippines para sa mga kabataan eh. Ngayon, sa dalawang leader na to, inaasam ko lang sa kanila kung paano niya mapapaganda ang buhay ng 22 milyong Pilipino na mahirap. Na pamilya yon ha. Plus, yung mga estudyante at mga colleges. Paano sila magkakaroon ng sarili nilang siyudad? Bawat university. Paano mawawala yung mga trapiko dito sa Central Luzon? Kahit saan yata, matraffic na ngayon eh. Paano? Yung mga taga Mindanao sa taga Bisaya, andito na lahat sa Luzon. Bakit? Mataas kasi ang sahod dito eh. Kesa sa Bisaya, saka sa Mindanao. Kung maglagay kayo ng extension ng Malacanang dyan sa kagaya ng ginagawa nito sa Laguna, kay Fernandez, mayroong extension dito sa Calamba, yung Kapitolyo para makatulong sa mahirap. Bakit hindi magkaroon ng extension dyan sa Bisaya saka sa Mindanao para yung mga investor doon magpuntahan? Para yung lugar na yun ang ma-develop, para yung mga taga Bisaya sa Mindanao, babalik sila sa sarili nilang pamilya nila doon. Kasi wala nga namang kita doon eh. Bakit hindi sila, ang ganda ng Bisaya, ang ganda ng Mindanao. Biro mo, sa 7,646 daw na islands, 2,000 lang yung active, yung developed na island. So meron pa tayong 5,000 islands. Kaya nga inaalok ko sa mga colleges sa mga estudyante yung 5,000 cities sa kanila eh. Sabihin nyo sa akin kung paano yung madedevelop yun. Kinakausap nyo yung jeepney driver. Ako pala jeepney driver. Mamang jeepney driver dito sa vlog kong ito. Single parents po ako. Isa na akong senior. Malapit na rin, ilang taon na rin. Pero inaasam ko pa rin yung pagbabago ng Pilipinas at pagbabago ng buhay ng mga mahihirap na Pilipino. At dito ko inaasam yung dalawang leader na ito ang makakatulong talaga. Hindi yung mga partido, kasi dapat partido ng mga mahihirap na Pilipino ang kunin mo. Itong dalawang leader na ito. Hindi yung pagpapayaman ng, ng mga nakapaligid sa iyo, baka gamitin lang kayo ng mga partidong ganyan. Ang partidong dapat yung kunin, yung 22 milyong Pilipinong mahirap. Dahil silang tutulong sa inyo para umangat itong Pilipinas na ito, itong bayan na ito, itong bansang ito. Kaya ninanais ko rin na makausap kayo. Sana may panahon pa na makausap kayo at mabigyan kayo. Ako matanda na ako. Wala man lang akong pinag-aralan. Gaya ninyo, baka makinig kayo sa akin dahil matanda naman ako sa inyo. Pare-parehas tayong walang pinag-aralan, mababa lang pinag-aralan natin, kukunti lang napag-aralan natin, hindi kagaya ng iba na dekampanilya talaga, na talagang yung appearance nila pang-Amerikana, gano'n na Pero tignan mo ngayon ang buhay ng mga kapwa natin Pilipino. Sila lang yung mayaman eh. Kung sino na nakadikit sa gobyerno, sila lang yung mayaman eh. Ngayong halalan na naman. Sino ang pupuntahan natin? Itong mga taong ito, itong mahirap na taong ito. Ano naman ang para sa kanila? Binibigay na nga nila yung para sa bansa eh. Binibigay nga nila para sa inyo. Paano naman sila?
paano sila mabubuhay? Kagaya niyan, may 1 taon na walang kita. Ang daming nagkakasakit, na-stress, namamatay. Hindi sa pandemic ha, sa depression, sa gutom. Yun ang kinakamatay nila. Oh. Saan natin ginagamit ang pera ngayon? Yung gaban ng bayad? Pagbibili ng mga armas, ng mga barko, ng mga eroplano. Maski lahat ng eroplano dali mo dito, hindi pa rin tayo over sa China eh. Oh. Saka kaibigan natin daw ang China. Kaya kung ano ginagawa ng China, ganun din ang ginagawa dito sa Pilipinas eh. Oh. Di ba natin napapansin yung mga ganun, di ba? Ay wala tayong magagawa eh. Hawak tayo ng ganitong administrasyon ngayon na under military, tayo ngayon? Under militarization tayo ngayon. Oh. Kaya ang naasam ko na makakapagbago ng ating bansa, itong itong dalawang leader nito. Alam niyo kung bakit itong dalawang leader na ito? Lahat fulfilled na eh. Kung ano yung nasa Biblia, fulfilled na lang lahat yan. Wala nang batas na magsasabi na yung ginagawa nila wala sa batas, wala sa Biblia. Kasi dalawa lang yung pinapalo nila eh. Dalawa lang. Palagi kong inuulit sa inyo yun, dalawa lang. Pakaintindihin niyo. Itong dalawang leader na ito, inuuna ang Diyos sa itaas. Maka-Diyos yung dalawang yan. Pangalawa, mahal yung kapwa nila tao. Inuuna nila yung kapwa nila tao. Tinutulungan nila yung mga kapwa-tao at mahirap at matatanda. Kaya pakaisipin yung maigi. Huwag niyong basta ibaba sa mga ganitong tao na hindi niyo pa naman nakikita, hindi niyo pa naman nalalaman yung karakter nila. Kung accomplishment lang, malaki ang accomplishment nila kaysa doon sa mayayaman na dikampanilya na nag-aaral sa matitino at dekalidad na universidad. Samantalang itong dalawang ito, galing sa mahirap. Manny Pacquiao, titinda ng pandesal. Cisco Moreno, nagbabasura. Tignan niyo yung posisyon niya ngayon. Anong accomplishment pang gusto niyo makita sa kanila? Tapos sisiraan niyo dahil mahihirap lang sila, dahil sabihin niyo bobo, dahil pinag-aralan, ganito lang. Hindi aandar yung dalawang yan kung wala yung mga tao, yung mga kabataan. Dahil yung mga kabataan na yun, yan ang mag-iisip, magbibigay. Dahil we are democratic country. We are governed by the people, for the people, and of the people. Samantalang itong leader na ito, makikinig yan sa mga tao na nangangailangan. Hindi yung iilan lamang kung sino yung nakapaligid lang sa dalawang leader na ito. Kaya ito yung inaasam ko na itong dalawang leader na ito na makikinig sa taong bayan. Hindi siya iilan lamang o yung nakapaligid lang sa kanya. Pakinggan niyo yung mga taong bayan, yung hinaing nila. Paano makakatulong yung taong bayan kung hindi kayo makikinig? Di ba? Alam niyo, itong dalawang leader na ito, Senator Manny Pacquiao, Yorme Isko Moreno, kung mabibigyan nyo na ng kaalwan, kaligayahan, itong 22 milyong pamilyang ito, habang buhay, mamahalin kayo. Kasi yung 22 milyong Pilipinong ito na may hirap, sila ang magpapayaman ng ating bansa. May kaalaman din mga yan. Mahirap nga lang sila. Kayo nabigay kayo ng pagkakataon, pero maraming mga kabataan na dapat mabigyan ng pagkakataon ng matatalino din pero mahirap. Kagaya ng mga estudyante ngayon, nawawalan na sila ng loob, nawawalan na sila ng pag-asa sa buhay nila.